mahirap ako huminga. Iniisip ko na kailangan kong magising. So, yung ginagalaw ko yung fingers ko, tinatry ko siyang igalaw. Tsaka every time na I try to wake up, napuputol yung hinga ko. So, the more na napuputol siya, the more na natatakot ako kasi baka hindi na ako magising. Yung unang first experience ko, lalaki na nakapatong lang. Higit pa raw sa masamang panaginip ang nararanasan ng 24 anyos na si Len, hindi niya tunay na pangalan. Dahil bukod sa hindi makagalaw, di umano may mga elemento siyang nakikita sa tuwing siya'y nahihimbing. Nakadapa ako tapos hindi na ako makahinga, hindi na ako magising. Then hindi ko naririnig yung sinasabi ng certain element. Pero ang nasa isip ko noon, sinasabi ko is hindi mo ako pwedeng pakasalan. I was repeating it paulit-ulit sa utak ko. And then sabi ko, hindi pwede kasi nandyan siya. Tapos dumaan yung, nakadapa kasi ako. So yung level ng mata ko, dumaan lang yung paa na naka-bride na parang lace. Second year high school nga siya nag-start nung umalis yung sister ko. So, hindi kasi ako sanay na natutulog na walang ilaw. Tapos nakita ko sa may reflection na dun sa may wall, may nakapatong na sa akin na black image. So, ever since then, dun na siya nag-start. Araw-araw siyang dumadating. Lagi ako may scapular, tapos lagi ako may rosary sa kamay. Kahit pa raw sa ibang bahay, hindi nilulubayan si Len ng mga elemento sa kanyang panaginip. Meron ding isang experience yung sa house ng sister ko. May spirit nga dun sa bahay ni ate na matanda. Back and forth siya sa may aisle. Tapos nung night na yun, nagkabungot ako dun sa room ko. I saw yung matanda na galit siya. Tapos sinasagawan niya ako sa mukha. Tapos nag-vanish siya into thin air. Tapos feeling ko siya yung sinasabi nilang spirit na nasa bahay ni ate. Sinubukang sabihin ni Len ang nararanasan sa kanyang pamilya, ngunit hindi naging madali para sa kanya na ipaintindi ang kanyang pinagdaraanan. Sinabi ko sa tita ko, kasi ang term ko nun bangungot hindi ko pa alam yung sleep paralysis. Sabi lang niya sa akin is, kapag binangungot ka, it means dapat patay ka na. So, nung sinabi niya sa akin, hindi ko na siya burning up kasi feeling ko hindi sila open-minded about the idea. Nakita ko lang yung sarili kong tulog, pero hindi naman ako to the fact na hindi ako makagalaw. Natakot ako kasi parang sabi ko, bakit nakikita ko yung sarili kong tulog? And yet nakikita ko yung living room, nakikita ko yung everything else, tapos wala pa akong kasama. So, yun. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik or kung paano ako naging okay after that. Pero twice ko lang siya naramdaman. Hindi maipaliwanag ni Len kung bakit siya nakararanas nito dahil ayon sa kanya, wala naman siyang third eye o kakayahang makakita ng mga multo o espiritu. Nililift ko yung hand ko despite na hindi ko siya makita at mabigat siya. Nagsa-sign of the cross ako. Yun yung pinaka ginagawa ko kapag nililift ko yung hand ko. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Dalangin ni Len, wag sanang may mas malala pang mangyari sa kanya habang natutulog. I tell to myself, kailangan kong magising. Kasi I never know what could happen after.